Ito ang buod sa ang pagtataksil ni Adolfo. Pagkalipas ng 5 buwan sa Crotona, ay nagpilit na makabalik sa kaharian ng Albania si Florante. Labis na ang kanyang pananabik kay Laura kaya't halos liparin nila ang daang pabalik. Subalit, malayo pa'y natanaw na nila ang nakataas na bandilang Medialuna. Nakakita sila ng pulutong na may sundalong moro na may dalang babaeng nakagapos. Naisip ni Florante na baka si Laura ang babae at hindi niya siya nagkakamali. Si Laura ay hinantulang mapagutan ng ulo dahil hindi niya tinanggap ang pagliligaw ni Emer, na isa sa mga pinunong moro, at nang magpumilit ay sinampal siya ng dalaga. Niligtas ni na Florante si Laura, muli ring nabawi ni na Florante ang kaharian ng Albania at napalaya sa pagkakulong sina Haring Lencio, Duque Brescio at paging si Adolfo. Sa saklong 315, sa gayong katulin ng aming paglakad, naiinip ako't ang nasa'y lumipad. Abat nang matanaw ang moong nga syudad, pumutob sa aking puso'y lalong hirap. Sa layo ng kinlang nilakbay, sa pamamagitan ng paglakad lamang na mabilis, ay naisip ni Florante at gusto pa nga niyang sana ay nakalilipad na lang siya. Nang natanong na nila ang kaharian ng Albania, ay tila kinabahan siya at hinutuban sa lalong hirap ng kailang kaharapin. Sa noong ng 316, kaya pala gayoy ang nawawagayway sa kutay hindi ng bandilang binyagan, kundi Medialuna. Renyoy na salakay at ni Alading salot ng pasuking bayan. Sa saknong na ito ay tama ang masamang kutob ni Florante, sapagkat ang nakataas ng bandila sa kaharian na ay hindi na sa Albania. Hindi ang bandila na may Krisyanong moro na may hugis kalahating buwan na salakay ng mga moro ang karayaan sa pangunguna ng moro si Aladin. Sa saknong 317, ang akay ng hukboy kusang pinahimpil sa paa ng isang bundok na mabangin na di kaginsan-ginsay na tanawan namin, pulutong ng murang lakad ay mahinhin. Sa unang araling nito ay pinahinto ni Florante ang kanyang hukbo sa ibaba ng bundok na mabangin dahil may nakita siyang pangkat na may murong naglalakad na mabagal. Sa saknong 318, isang binibini ang dapos ng taglay na saramdam na may tangkang pupugutan. Ang puso ko'y lalong naipit ng lumbay sa gunitang baka si Laura kung buhay. Nakita ni Florante sa saknong na ito ang isang dalagang nakagapos na sa pakiramdam niya ay puputan ng mga moro. Lalong kinabahan itong si Florante dahil kinukutuban siyang si Laura ang dalagang ito. Saknong 319, kaya di napigil ang akay ng loob at ang mga moro'y bigla kong linusok, palad ang tumakbo at hindi natapos sa aking pumuksang kalis na may puot. Sa saknong na ito, dahil sa kutob at takot na nararamdaman ni Florante, ay bigla nilang nilusog ang mga moro. Maswerte ang ilang mga moro dahil nakatakbo nila at hindi napatay ng espadang armas ni Florante, galit na galit. Sa saknong 320, nang wala na akong pagbuntuhang galit, sa di makakibong gapos ay lumapit. Ang takip sa mukay ng aking ialis, abako si Laura may alab pang sakit. Sa saknong na ito, nang wala nang mapagtunggunan ang galit ni Florante at nawala ng mga moro, ay lumapit siya sa nakagapos at hindi kumikupo ang babae. Tinanggal ni Florante ang takip nito sa mukha at totoo nga ang kutob ni Florante na si Laura nga ang dalaga na siyang dahilan ng lalong niyang pagkagalit. Sa saknong 321, pupugutan dahil sa hindi pagtanggap ng sintang mahalay ng Emer sa syudad na mag-asal hayop ang murong
pangasa, tinampal sa mukha ang himalang dilag. Sa sakmong na ito ay sinasabi ang dahilan kung bakit pupugutan si Laura. Ito ay dahil sa hindi nito pagpayag sa makahalay ng emerald gobernador ng mga Moro. Pinarusahang pugutan si Laura dahil bukod sa hindi nito pagpayag sa kahalayan ng gobernador ay sinampal niya ito sa mukha. Sa sakmong 322, aking dalidaling kinalag sa kamay ang lubid ng walang awa at itagan, mga daliri ko'y naalang-alang madampi sa balat ng kagalang-galang. Ito ay dalidali sinala di Florante ang gapos sa kamay ni Laura. Iningatan ni Florante na huwag madikit ang mga kamay niya sa balat ni Laura, handa ang kanyang paggalang at pagmamahal. Sa sakmong 323, dito nakatanggap ng lunas na titig ang nagdaralitang puso sa pag-ibig. Araw ng ligayang una kong pangdinig sa sintang Florante sa kay Laurang bibig. Ang mga titig na iyon ni Laura ay ang nakagamot o nakatanggal ng kanyang mga paghihirap na nararamdaman. At sinasabi pa ni Florante na ito ang pinakamaligayang araw niya dahil narinig niya ang Laura ang makatagang sa sintang Florante na nagpapakitang mahal siya ng dalaga. Sa sakmong 324, nang aking matantong nasa bilangguan ang bunying Moraltat ang ama kong hirang, nag-utos sa hukbot ang aming sinalakan hanggang di nabawi ang abalyang bayan. Nang malaman ni Florante na kabilangguan o nasa kulungan ng hari na si Haring Lencio at ang kanyang amang si Haring Roque Bercia, ay inutusan niya ang hukbo niya at sila ay sumalakay hanggang mabawi nila at maligtas ang bayan ng Albania mula sa mga mananakop na Moro. Sa sakmong 325, pagpasok na namin sa loob ng Reno, bilanggo ay siyang una kong tinungo. Hinango ang harit ang duking ama ko, sa kaginoo ko ay isa si Adolfo. Sa sakmong ito, nang makapasok ang hukbo ni Florante sa kaharian, ay pinuntahan niya agad ang bilangguan. Pinalayan niya ang hari at ang kanyang ama, kasama na rin si Adolfo na nabihag din. Sa sakmong 326, labis ang ligayang kinamtan ng hari at ang natimawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdalamhati sa kapurihan kung tinamo ang sanhi. Labis natuwa ang hari at ng mga kasama nitong mga nabihag, ngunit sa halip na matuwa ay nalungkot si Adolfo dahil muli na namang naparangalan si Florante sa kanyang pagliligtas sa bayan.